Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sanghayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagaman lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayon higit mo itong kinukusang aming ikagalak. Tunghayan mo kaming iyong mga hinirang, upang ang iyong pagtulong at paglingap na maaasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib pa sa pagsapit ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin, lilinisin ko na sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kung si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tutuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing titinirahan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko, at kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel
upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Umapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Panginoon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Umapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob, ay pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Umapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Umapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng pumahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magpaliklog na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiphas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay, alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa? Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa, at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon,
Binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos sa mga punong saserdote at ng mga Pariseyo na ituro ng sino mang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga katabi pakisabi, good morning. Ngayong araw po, ipinapahayag sa atin ng Panginoon yung pinakalayunin ng kanyang pagkakatawang tao. Yung purpose ng kanyang buhay. Ito po ay para tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Para tayong lahat ay tawagin na makabalik sa ating ugnayan sa Diyos. Bakit po ba nagkawatak-watak yung mga anak ng Diyos? Dahil sa kanila pong mga kasalanan, dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos, dahil sa kanilang pagpili ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan, sila ay nawawala na sa pamilya ng Diyos. Kaya si Jesus dumating para ipahayag na sila ay tawaging muli at makabalik. At yun din po yung patuloy na ginagawa ni Jesus sa ating mga buhay sa ngayon. Kapag tayo po ay pumipili ng kasamaan, kapag tayo ay nagkakasala, tayo rin po ay nawawala sa pamilya ng Diyos. Tayo rin po ay nawawasak yung ating relasyon sa ating Diyos. Pero yung ating Panginoon po, patuloy na nandirito, patuloy na nangungusap, patuloy na nagbibigay ng paraan para tayo ay makabalik sa Kanya. Ang tanging nais lamang po ng Diyos ay maging maayos yung mga buhay natin. At tayo isang araw, matanggap natin yung pinakamahalagang regalong nais niyang ibigay sa atin, yung buhay na walang hanggan. Kaya ang dami niyang ginawa mula noon magpasa hanggang ngayon para lamang matanggap natin yung magandang regalo na kanyang inihanda para sa bawat isa sa atin. Ano pong nagiging problema? Sa atin pong ebanghelyo, makikita po natin yung problema. Maririnig po natin yung mga Pariseyo, yung mga pinuno ng mga Hudyo, ninanais nilang patayin yung ating poong Jesus Nazareno. Ninanais nilang paalisin sa kanilang bayan. Ninanais nilang mawala yung Panginoon sa kanilang harapan. Bakit ganun yung kanilang pakikitungo sa ating Panginoon? Kasi makasarili po sila. Bakit sila makasarili? Natatakot sila na mawala yung kanilang mga tagasunod dahil ang dami ng ginagawa ni Jesus na kababalaghan. Naaakit yung mga tao sa kanyang mga pagpapahayag ng katotohanan. Nawawala na yung kanilang mga tagasunod, napupunta na kay Jesus. Nawawala na yung kanilang mga tao. Ayaw nilang mawala yung kanilang mga tagasunod. Kaya ayaw nilang naroroon si Jesus kasi nababawasan yung akala nilang dapat sa kanila. Kumbaga, sa mas madaling salita, sila po ay nai-insecure sa ating Panginoon. At yun po yung sakit ng karamihan kung minsan sa atin. Hirap na hirap tayong maging maligaya kapag yung ibang mga tao ay nagtatagumpay. Kapag yung ibang mga tao ay dumadami yung kanilang mga biyaya, tinitingnan natin, nauubusan ako, parang kulang yung sa akin. Hindi na natin nakikita
yung dahilan kung bakit ba tayo nagkakaroon ng mga biyaya sa mundong ito. Isang halimbawa po, meron po akong isang kaibigan na palagi po siyang malungkot. Palagi siyang malungkot, palaging nagrereklamo, parang hindi masaya sa kanyang buhay. Maayos naman po yung trabaho niya. Mayroon siyang trabaho. Tinanong ko isang beses, bakit ganyan ba yung iyong disposition sa buhay na ito? Sabi niya, kasi daw, sa kanyang paningin sa aming magkakaibigan, parang mas maraming biyaya yung natatanggap ng iba. Mas maraming pagpapala, mas maraming nakukuha, mas mataas yung mga posisyon na nakakamit ng ating mga kaibigan kaysa sa akin. Pero ako, ganito pa rin, andito pa rin. Pero kung titingnan po natin, maraming mga tao sa mundo ngayon, walang hanap buhay. Siya ay pinagkalooban ng hanap buhay. Siya ay pinagkalooban ng paraan para makakuha ng kanyang hanap buhay, ng kanyang ikabubuhay sa araw-araw, pati sa kanyang pamilya. Dahil sa kanyang pagkukumpara, sa kanyang natatanggap at sa natatanggap ng iba, nakakalimutan niya nang makita yung biyayang nasa harapan niya. Akala niya, pinagkakaitan siya. Pero kung titingnan natin sa harapan niya, mayroon pa ring biyaya. Ganon po yung problema kapag palagi tayong nakatingin sa iba, sa mga biyayang natatanggap ng iba, nakakaligtaan na natin yung biyayang nasa harapan natin. At yun po yung naging problema ng mga Pariseyo. Nakalimutan nila yung biyaya, hindi na nila nakikita yung biyayang nasa harapan nila, si Jesus Nazareno, dahil akala nila na babawasan yung biyayang mapupunta sa kanila. Kaya anong imbitasyon sa atin mga kapatid? Palagi nating buksan yung ating mga mata sa biyayang nasa harapan natin. Baka dahil palagi tayong nakatingin sa iba, nakakalimutan na nating magpasalamat sa ating Panginoong Hesus na patuloy namang nagbibigay ng biyaya sa ating mga buhay. At ano pa pong nagiging problema ng mga Pariseyo? Sila bilang pinuno ng mga Hudyo, pinuno ng kanilang relihiyon, ang kanilang dapat gawain, ilapit ang lahat sa kaligtasan, ilapit ang lahat sa Diyos. Pero dahil sa kanilang disposition, dahil sa kanilang insecurities, dahil sa kanilang hindi pagtanggap sa Diyos, hindi na nila nadadala yung maraming tao sa pananampalataya sa Diyos. Ito po yung ipagdasal nating maalis sa ating mga buhay. Yung insecurities po natin, yung ating pagkukumpara sa mga natatanggap natin upang tayong mga anak ng Diyos, tayong mga alagad ng Diyos, maging tapat sa ating misyon na madala yung bawat isa papalapit sa ating Poong Jesus Nazareno. Ito po yung ating misyon. At nawa sa araw-araw ng ating mga buhay, tunay nating makita yung biyayang nasa harapan natin. Dahil mga minamahal kong mga kapatid, yung ating Panginoon, palagi pong nariyan, palaging nagnanais mag-abot ng tulong, palaging nagnanais magkalinga sa atin. At hindi natin matatanggap yung tulong at pagliligtas na gustong ibigay ng Diyos kung hindi natin siya titingnan, kung hindi tayo magiging bukas sa kanyang presensya kapag siya ay nasa harap na natin. Ngayong panahon ng Kwaresma, ngayong papasok na po tayo sa mga mahal na araw, patuloy nating tingnan yung ating Panginoon. Iaalay niya yung kanyang buhay para sa ating lahat. Lahat-lahat ay ibibigay niya para ibigay ang lahat-lahat sa atin. Magpasalamat nawa tayo kapag ating tunay na napagnilayan yung dakilang pag-aalay ng Diyos para lamang matanggap natin ang magandang buhay magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama upang tulad ni Kristo maging matatag tayo sa pagharap sa buhay at sa mga pagsubok. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga hindi Kristiyano naway makakilala kay Jesus na namatay para sa lahat. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga Kristiyanong napahiwalay naway maukol ng higit na pagtatalaga ng sarili sa ekumenismo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga makapangyarihan naway mag-alay ng sarili sa pagtataguyod ng katotohanan at katarungan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang lahat ng Katoliko naway makadama na sila ay may natatanging kaugnayan sa isa't isa dahil sa iisang pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ama naming Diyos, sa iyong pagkakatipon sa mga mananampalataya, sila ay pinagbuklod mo sa iisang katawan ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay sa pagpapahayag namin ng pagsampalataya sa iyong ngalan, sa pagdiriwang ng muling pagsilang noong kami binyagan. Tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang magiging kaanib ng sambayanan ay huwag masiphayo sa kanilang inaasam, at ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan ay tumanggap sa kanilang nilulunggating makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag
ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tabusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa katawat dugo ng anak mo, ay maging hindi nawa naiiba sa Kanya, sa pagtataglay ng buhay mong sa amin ay Kanyang pamana, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid,
ang patuloy pong paalala sa atin, iwasan po natin ang pagiging makasarili. Iwasan ang pagkukumpara ng sarili sa iba dahil ito yung mga nagiging dahilan para hindi natin makita ang biyaya ng Diyos na nasa harapan natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.